isyu ng korupsyon, peking testigo, peking testimonya, at peking affidavit. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag ang Senado ay nahaharap sa problema, gumagawa ito ng mga issue. Bakit ba sila gumagawa ng issue? Yon ay para matakpan at mailihis at mailayo sa kanila ang usapan. Magtuturo, magbibintang, maraming mga aligasyon na hindi naman dapat basta-basta paniwalaan. Ngunit ang strategy na ito ay luma na. Bingi na ang taong bayan pagdating sa ganitong usapin. Bakit hindi na lang nila sagutin ang mga katanungan kung talagang walang mali? Bakit kailangan pa nilang magturo ng kung sino-sino? Na alam naman natin na hindi pwedeng basta ka lang magtuturo. Ikaw yung nagturo, dapat may hawak kang ebidensya. Tulad na lang ng ginagawa nila kay former Speaker Martin Romualdez, ang koneksyon sa ICI. Walang kahit na isang ebidensya o dokumento laban sa kanya. Hindi mga testimonya lang ng Senado. Pero lahat ay na-discredit. Nalantad ang pamumulitika at paghihiganti. Nabunyag ang mga taktika na ginagamit sa Senado. Pagbaliko o paglihis ng issue. Ngayon, ang mga senador ay nahaharap sa kaso. Ngayon ay nagsalita na si PBBM at sinabi niya doon na hindi involved si former Speaker Martin Romualdez. Walang kaso, walang ebidensya at walang pagkakamali si former Speaker Martin Romualdez. Ang lahat ng iba't ibang uri ng ingay ng politika mula sa mga testigo na tila halatang halata na sila ay mga nagsisinungaling. Mula sa mga senador na nagharap dito sa kanilang mga sariling mga laban sa batas. Bakit? Dahil yan sa impeachment ni Sara. Dahil yung pagkaka-impeach ni BP Sara sa House of Representatives, ang pinupuntirya nila ay ang presidente. Pero hindi nila kaya. Kaya ang ginagawa nila, ang pinupuntirya nila ay si former Speaker Martin Romualdez para i-connect kay PBBM. Pero hindi sila nagtagumpay. Natila yung plano nilang masama ay bumalik sa kanila. Sa pagkakataong ito, talagang katotohanan ang nanaig at hindi ang kasinungalingan. Dahil alam naman ng lahat, walang ebidensya, walang kaso. Walang ebidensya, puro paratang, ibig sabihin, kasinungalingan, gawa-gawa. Sabihin na nating paninira. Kaya lagi nating tatandaan, ang isang akusasyon ay mananatiling kasinungalingan hanggat wala kang matibay na ebidensya para ito ay patotohanan. Ingat!